Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome to New Start, ang OzoneMed Health and Wellness Talk Season 4. I'm your host, Deb, at ngayon we have another powerful episode lined up for you. Kung first time po ninyong manood, welcome to the family, at kung balik manonood po kayo, salamat po sa inyong tiwala. Before anything else, please follow us on our social media para lagi po kayong updated sa health tips at aming episodes at wellness content. At kung gusto niyo pong personal na maranasan ng OzoneMed Wellness Care, bisitahin niyo po ang aming mga clinic branches na malapit sa inyo para simulan po ninyo ang inyong wellness journey. Okay, let's get into today's episode. Mga taga Visayas at Mindanao at kayong mga nanonood via online, maayong adlaw. Kini nga programa dili lang para sa may sakit, hasta nasabda to mga walay sakit ug dili pod gusto nga makasakit. Dili lang po ni sa mga naay edad ha kamo mga batanon nga nagtan-aw karon, amo ning giandam ninyo nga programa para makakuha mo og pagtulunan nga angay gyud ninyo ibahagi o inyong i-share sa inyong mga kapamilya. Well, in fact, there are other people, after they retire, they lost their sense of purpose, and that's the time that nag-deteriorate talaga yung life nila. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Itong mga degenerative disease is not just one cause. Multifactorial yan. Ibig sabihin, marami naglalaro kung bakit nagkaroon ka ng mga ganong sakit. Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma, Dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Dok? Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoneMed Wellness Clinic, kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. No? At the end of the day, talaga masasabi mo that you are fulfilled. While we still have that options, we choose healthy food. Mas mabuting alam natin yung mga gibati natin. Alam natin kung paano natin sila aatakihin. Huwag nating hayaan na nandun na tayo sa punto na wala nang balikan yung sakit ninyo o yung kondisyon ninyo. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. Sabi niya, if I were you, ma'am, patanggal mo breast mo. So, nung nasabi ko yung balita, umiyak sila kasi sabi ko, cancer, stage 1, umiyak na. Ako po si Deborah. Ako si Jeray ug kamo nagtanaw sa New Start OzoneMed Health and Wellness Talk Season 4. Ang topic po natin ngayon ay isa sa mga pinaka-importanting topic na kailangan marinig ng bawat Pilipino. We are talking about globalization, how to stay healthy in a modern world. Mga sakit na dahan-dahan pero tiyak na kumukuha ng ating kalidad ng buhay at madalas hindi natin namamalayan. Pero ang magandang balita, meron po tayong pag-asa at nandito kami para ibahagi yan sa inyo ngayon. Para gabayan po tayo sa topic na ito, kasama po natin ang dalawang espesyal na bisita. Si Kuya Juray na magiging anchor ngayon, kasama po niya ang physician in charge sa Bacolod na si Doc Pao. Magandang araw mga ka-New Start. Welcome sa New Start OzoneMed Health and Wellness Talk, kung saan pinag-uusapan at pag-uusapan natin kung paano magiging healthy, paano magiging happy, at
maging balance sa modern world, lalo na ngayon, no? So today, very relevant ang ating pag-uusapan na topic because it's all about globalization. How to stay healthy in the modern world. Kasama natin today, syempre, hindi pwedeng pag-usapan natin na walang expert. Kasama natin ang ating physician in charge dito sa Ozone Med, Bacolod City. Syempre, isa po siya sa pinaka magaling nating mga doctors dito sa Ozone Med Wellness Clinic, a pediatric cardiologist and a lifestyle medicine advocate. Siyempre, saludo po talaga ako dito kasi every time may mga tanong ako about medical concerns, talagang hindi lang basta sinasabing ito inumin mo, talagang pinapaliwanag. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Pao Ngo. Ayan, Doktora, good morning. Good morning, Jure. Good morning, Doc. Happy ako na magkasama tayo today. Of course. Marami akong matutunan. Alam ko yun, Doc. The pleasure is mine. Okay, Doc, would you like to greet everyone? Shalom to everybody. I hope you are ready again for a fun-filled talk session with Jure. Yes, thank you so much, Doc. Ano to, Doc? Kaswalang usapan ito kasi marami na tayong mga pangyayari ngayon sa mundo, Doc, no? So, Tama. didiretsuhin na kita sa mga katanungan, Doc. Doc, when we say kasi globalization, no, ibig sabihin mas mabilis ang buhay and mas connected ang mundo. So, but masyado ng Doc, di ba? Dahil sa advancement ng technology, masyadong nandyan na lahat, no? Pero, Doc, very stressful na ang mundo ngayon. Di ba, natotoxic na tayo, Doc? Tama po ba? So, paano po, Doc, naka-apekto itong modern lifestyle natin sa health ng mga tao ngayon? For one, there are many jobs or mga trabaho na dati hindi siya uso. For example, seafarers. Marami tayong seafarers na galing in the Philippines. And another is BPO workers, mga call center workers. They are connected all over the world. And dahil modern na ngayon, we even import doctors and nurses. And these are shift work. So sa mga shift work, along comes mga sakit na dulot sa mga ganitong trabaho. For example, pag may shift work ka, baliktad yung oras mo. Diba? And sometimes they work from home. Baliktad na yung oras, and then gabi sila nagtatrabaho, and the next day, they are supposed to sleep. But, andyan na, gising na yung mga bata. So, aasikasuhin nila yung pamilya. So, kulang yung tulog nila. And during those times, nagising sila, they have to keep themselves awake. And they do that by eating, by drinking coffee, o Totoo more yan, than Doc. 1 cup, di ba? And, of course, yung mga seafarers naman, iba naman yung environment nila. So, it is not the 9 to 5 jobs that we are expecting. Like, for example, mga office workers, 9 to 5, no? Pero yung mga globalization natin, because of this, umiba na yung timeline. You need to follow the timeline many miles across the sea. Sa US or sa Europe. Ang nagiging abnormal na yung body clock din nila, Doc, no? Correct. So, hindi na siya. So, Doc, with this globalization, ngayon, no, from the, siyempre, advocate si Doc ng, a healthy lifestyle. Doc, gaano ito kaportante na dapat na-discuss ngayon? Kasi yung mga tao, ayaw lang pag-usapan, kasi puro na lang, nakatotoxic na nga, toxic na lang yung pinag-uusapan natin. But gaano ka-importante this time? Yung mga tao, dapat sila educated about these changes ng global health. Kailangan na aware tayo because prevention is better than cure. I just like to cite an example. Meron akong doctor colleague and he suddenly na-collapse siya. And he's younger than me. And now, comatose siya dahil sa isang massive stroke. And matagal na siya sa hospital. And may tracheostomy, dependent siya sa ventilator. Nag-dialyze pa. In other words, he spent 6 million for more than a month of hospitalization, pero comatose pa rin. So we do not want to go that way. Gusto natin na healthy tayo. So just thinking back, ano ba yung lifestyle ng doktor? Ano ba yung lifestyle ng nurses? Ano ba yung lifestyle ng BPO? Pabata ng pabata din, Doc, no? Pabata na ng pabata. So, it all about sa lifestyle talaga nagsisimula. Dapat prevention. Yes. So mamaya, Doc, may isa-isa na ako sa dami nating questions about this. Actually,
this topic talaga is talagang hiningi ko kay doktora because ito one of the topics na gusto pag-usapan ng ating mga pasyente kasi here sa Ozone Med Doc, hindi lang tayo puro cancer patient eh. Meron na tayong mga lifestyle diseases at saka degenerative diseases na pasyente natin, yun yung mga iniinda nila this time. So Doc, ito naman, ano ba ang pinaka-biggest challenges in a modern world, modern day ngayon Doc, na nasa-challenge talaga yung mga tao eh? So ano yung mga nakikita mo sa based on ikaw, syempre Doc, mas exposed ito kasi si Doc sa mga pasyente niya eh. Well, sa ngayon, it is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases like high blood, diabetes, and this lead to complications sa kidney, no? Complications sa brain, sa circulation. So it is very challenging because sometimes wala siyang simptoma. Like yung high blood, hindi naman sumasakit yung ulo, hindi naman sumasakit yung batok. Pero nung nag-check ng BP, 160 over 100. So very high. And this can lead to many complications. Pwede sila mag-hypertensive stroke. Pwede mag-heart attack. Especially mainit yung panahon during summertime. Mainit ang ulo mga tao. Mainit sa traffic pa lang, umiinit na yung ulo ng mga tao. So ayun no, parang introduction pa lang to ni Doc, no? So let's go deeper, especially sa real life situations natin ngayon. So na-mention kanina ni Doc about seafarers, Doc. Ito yung mga seaman, no? Actually kasi I came from a family na maraming seaman. And nakikita ko talaga one of those problems sa mga kapamilya ko, Doc, is I have like even my brother or my mga uncle or mga cousins, Doc, na mga seaman sila, tagal na nila. Hanggang ngayon, Doc, hindi pa nagkakaanak. Or may mga issue din sila talaga about their health, Doc, no? So, interesting na topic po ito, Doc, na para sila yung perfect picture ng global workplace, di ba? Kasi sila talaga yung talagang literal na malayo pa nga sa yung malayo sa land work, di ba? Yung tawag na on-site kasi nasa dagat sila, Doc. So, bakit po ba sila masasabi natin, Doc, na mga vulnerable yung kanilang mga health issues, Doc? They are truly vulnerable, ang mga seafarers natin. For one, as compared to people who work the regular job, seafarers have higher mortality. And Philippines is the #1 supplier of seafarers globally, ranking even sa mga high officers, no? Okay. So, however, alam natin ano yung mga seafarers, sometimes people just think of the dollars that na pinadala ng isang allotment nila. Oo, opo. Pero they are prone to physical and lifestyle diseases. These are diseases that are exacerbated by shipboard na environment. Meaning to say, limited yung exercise space nila. And ang diet naman nila, high sodium. And of course, why high sodium? Because mess hall diet. Sa mess hall lang, palagi yung ultra-processed food and they have irregular sleep. Yun, cardiovascular disease and hypertension, yun ang top pa rin sa leading cause of death at sea. And sa dagat, syempre, hindi ka agad walang specialized care. So this is particularly dangerous pag nag-heart attack ka sa gitna ng dagat. Another is your gastrointestinal issues. Dahil stress sila, magka-ulcer sila. Or gastroesophageal reflux. And gallstones, again, sa diet naman nila. High stress levels and heavily processed food. And of course, dahil in the ship, there are many machineries, they are exposed to those injuries, back pain, joint pain. Tapos may sinasabi na hand-arm vibration. Dahil may mga power tools, nagva-vibrate, tapos yung barko palaging nagva-vibrate, kaya may vibration syndrome. So may effect pala yun, Doc? Meron effect. Okay. And aside from that, mental health problem. Ay, syempre, opo, yung malayo pa lang sa pamilya, Doc. Yes. Ako. So, main focus yan ng maritime industry kasi may tinatawag na well-being downturn. And they have chronic fatigue syndrome due to sleep deprivation.
imagine, hindi ka comfortable sa bunk bed mo, no? And then, nagkaka-depress sila, nakaka-anxious, and there is what we call burnout. Dahil kung minsan, kumukunti na yung mga workers kasi mechanized na. So parang the burden is greater for them. And of course, yung occupational hazard. Yung hazards like trauma, yung injuries. And of course, dahil maingay, hearing loss, and skin condition. Kasi Upo, Dok. pangit Napapansin ko rin yan sa mga kakilala ko, no, na pag umuwi, sobrang dry na yung skin. yes. Tsaka minsan nabibingi talaga, Dok. Meron akong mga kakilala na pag kinakausap, ano nangyari sa'yo? Galing ka ng barko, ba't nabibingi ka? Yun pala yun, Dok, nanggagaling sa tunog ng barko. Mm-mm. Grabe pala, Dok, no? So, hindi aware yung ating mga tao, no, na mga nanonood sa atin ngayon na may mga seaman, yung kanilang mga asawa or mga kapatid or mga anak, hindi sila aware na hindi din madali yung pinagdadaanan at may risk factors yung trabaho nila, Dok. Isa sa question ko rin, Dok, may mga kakilala din talaga ako na when it comes to reproductive, Dok, no? Bakit most of my kakilala, Dok, hindi naman lahat, pero marami-rami sa kanila, Dok, na hindi po nakabuo. Siguro aside from, Dok, no? Aside na 9 months sa barko, umuwi 2 months lang, mabalik, naka-apekto ba yun, Dok, yung kanilang trabaho when it comes sa reproductive nila? For one, yung reproductive system, if healthy ang overall health, healthy din yung reproductive system. Pero kung let's say, your terrain is already highly inflamed, na-inflame nga kasi alam na natin, meron silang high blood, meron silang mga chronic fatigue syndrome, meron silang heart diseases. Lalo na, baka yung sperm count nila bumaba na, they lost the drive. Okay. And sa mga kababaihan, also, likewise, yung endocrine system, sa modern world natin, meron tinatawag na endocrine disruptor or endocrine disruption chemicals, EDC. And this is from the things or the chemicals that we are exposed to, including plastic, including cleaning agents, Ako. Dapat pollution. malaman ng mga tao yan, Dok, no, na may mga effect pala yan sa katawan natin, yung mga yan. No? Kaya yung reproductive system is not optimal. Apektado. Ang nagan ko lang din na nalaman, Dok, na may mga woman, may mga nasa barko na mga babae din pala, no? So, yun pala din. Lagi ko kasing tinatanong yun, Dok, sa mga kapamilya ko na, naku, 7 years na kayo, sakay ka ng sakay ng barko, hindi kayo makabuo. Tapos, sinasabi nga ng ibang doctors namin, Dok, no, sa family nga, okay, magstay ka muna ng 1 year para ma-regulate yung katawan, maayos yung dapat ayusin. So, tama pala yung ganong advice ng mga doctors, Dok, no, na magpahinga. Tama yun. Once nakapahinga na, regular na yung routines nila, they are able to diffuse the stress there within the family. So kung minsan nakikita ko yung mga colleagues ko, umuwi yung husband nila, anak ko, ang saya-saya nila. So buti naman nakabuo sila. Praise God. Pero yung iba talaga, Dok, hirap makabuo, no? Correct. Yes, tapos minsan nabigyan na ng isa, tapos gusto pa, wala na talaga, Dok, no? Minsan pinag-usapan, nabaog na yata ko sa barko. May mga ganong linyahan talaga, sir. Nabaog na yata ko, naluto na yata yung sperm ko sa barko kasi nga mainit daw. So yun yung mga tinuturo nilang dahilan. So with all this discussion natin, Dok, may mga seaman, mga seafarers na nanonood sa atin ngayon, Dok. Ano po kung gusto niyong advice lang or a reminder for them, Dok, sa mga seaman especially? Kasi we have patients na talagang mga husband nila or mga anak nila mga seaman, Dok. Or meron din tayong mga seaman na umuwi na dito, nagkasakit na rin. So ano po ba yung pwede mong ibigay na advice sa kanila? Ang advice ko is, as much as possible, we would like to advocate healthier food choices. Like for example, sa mess hall, syempre limited. But they can always include legumes like mongo, dry beans. And these are good source of protein and these are normal food. Okay. Pwede yan. And then, pwede sila magdala ng mga vegetables that can last. For example, yung kalabasa. Pwede din yun mag-last.
matagal. Kalabasa. Oo, kalabasa, di ba? So there are certain food stuff that are hardy na pwede natin na i-incorporate sa diet nila. And of course, they need to normalize their sleep and learn how to manage their stress level. And of course, hindi mawawala ang panalangin. If we pray to the Lord and we have set routine, daily routine, spend time reading God's Word and praying to the Lord, for sure, bababa yung stress natin. And of course, yung godly wisdom, how to maintain our health. Yes. Maganda yung sinabi ni Doc, no, na read the God's Word. So, kaya nga ako sa brother ko, nagdadala talaga ng Bible on board, Doc, para may time din siya. Kasi di naman lahat ng oras, Doc, pwede siya makipagtsikahan sa amin. Diba? Minsan nga, malalaman mo na lang, nagkasakit pala siya ng 3 araw, 4 na araw, hindi mo na nalalaman. So, maganda po yung advice ni Doc, no, na tayo po, especially malayo sa pamilya, bring the Bible. Yun lang naman din ang gagaling yung wisdom din, Doc, no, na guided din po tayo. So, talagang masasabi natin na kahit po ano po yung trabaho natin, talagang may mga risk factors, Doc. Okay, mahaba na yung naging usapan namin ni Doc, and I hope na marami din kaming na-impart sa inyo, kamong mga nagtanaw karon, daghan mong mga nakatunan ani. But, sa pagkakaroon, ato munang papahuhayon si Doc kasi madaghan pa ko mga pangutana niya, and later we will discuss about mga causes of death. So, stay tuned, mubalik mi ni Doc. Napakaganda nun, hindi ba? Maraming salamat po Kuya Juray at Doc Pao. Ang dami po naming natutunan ngayon. At dahil dyan, bago po tayo bumalik sa ating topic, gusto po naming ibahagi sa inyo ang isang bagay na siguradong magpapalakas ng inyong loob. Kasi sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Kaya ngayon, maririnig po natin ang isang healing testimony, isang tunay na kwento mula sa isang taong katulad ninyo na nakahanap ng pag-asa at kagalingan sa pamamagitan ng Ozone Med. Panoorin po natin ito. Felt that this is cancer already. Dili na normal lang ako ang life sa akong ipamati. Kung di ka magpakay mo, mamatay ka rin. My name is Marina Bastida Villaver. I am 50 years old and I was diagnosed breast cancer stage 3B. Going back on May 2025, na ako'y pamati na permi siya nagnam ang ako ang left side. I went to my OB-GYN for check-up. So I have to undergo a breast ultrasound. The doctor who nag-undergo sa akong breast ultrasound advised me asa to see my surgeon. So I went to the surgeon and then he decided to have a operation. So I was not decided at that time, especially the word of biopsy. At first, wala dyan ko naka-decide to go with the biopsy and to proceed what the surgeon told me. So I searched on the Facebook, what is the second option? So I felt that this is cancer already. So I searched on Facebook, I saw on the Ozone Med na mga sharing of their stories also. I messaged to the Ozone Med Cebu. So when I was up, I have an appointment there. So nag-visit ko with Ma'am Berna, and then dala-dala na ako ang mga lab results. And then I met with Dr. MI. They explained to me on how ozone is and then paano siya maka-help po on my side. So I decided to have my first session here last May 2025. Before ko nag-decide nga magpa-ozone, I cannot sleep because of the pain. So many instances na naka-feel ko nga dili na normal lang ako ang life sa akong ipamati. When I started here last May 2025, I did twice a week for my session, and then after 3 weeks, I felt na makatug na ko siya normal, and then I felt that ang sakit dire sa akong na-feel sa ako ang left side nag-minimize na siya, dili na siya everyday. Orat ako na-felt nga in 1 month time,
naka-help gid siya nga at least ako ang pagkatulog. After my 2 cycles, Dr. MI said that I have to undergo a laboratory. And then when I got the result on last September 5 of my CE level, so there is a still active. That's why Dr. MI told me that I have to decide to undergo surgery. So I decided that I have my surgery last October 2025, and then that's the bad result that I had after my surgery, because my oncologist said that I diagnosed a stage 3B breast cancer. When I get back here, I talked with Dr. MI about it. I told him also that I am willing to talk with Dr. Rayo online for second opinion. We talk online with Dr. Rayo, and then on my side, I talk with doctor that I don't want to have the chemo. And then Dr. Rayo said that I will let you to have double session for thrice a week. And then I did from October to December. December 12, I did my last laboratory. It was God's grace that all my CA level are normal. I am very thankful to God that the ozone med is the way of my healing process. That's why I am very happy that I came here. To those na ay gipamati with any illness, you try to visit Ozone Med Cebu. It really helps us, especially a cancer patient, and then it helps also to improve our health. Ozone Med is really great help, because for me, with the help of God's grace, this is a very amazing healing process to me right now, because all the cancer level laboratory exam are already normal. Well, I'm happy to be here because they are very hospitable to me and the rest of the patients. In fact, I used to have my thrice session every week here. So I felt so blessed because all of the staff, from the doctors down to the nurses and the office staff, they're very nice, especially after the treatment. I'm happy because they extend some prayers for me. So I felt amazed, and it helps me na gaan akong pamati. In booking appointments, there is no problem because once I have my schedule, everything is well, and ma-serve good ang schedule. So there is no problem with it. Actually, I have experienced 3 weeks ago that I met some oncologists because I have a friend from Manila. She visited here. So we meet up, and then kasama niya si doctor, oncologist. Doc, I was diagnosed breast cancer stage 3. Tapos sabi niya, anong sabi ng onco mo? Sabi niya, Doc, mag-chemo. Tapos tingnan ko yung surgical pathology mo. Sabi niya, yung mga result daw, parang hindi maganda pagkasulat kung ano talaga siya. Hindi. Sabi lang ng oncology ko, Doc, I am stage 3B. Kaya sabi niya, mag-chemo kami, radiation. Tapos sinabihan niya ako, Doc, kung hindi ka magpa-chemo, mamatay ka rin. Tapos anong ginawa mo? Na stage 3 ka pala. Kailangan man yung chemo. Doc, I went to ozone therapy. So ano yun? Sabi niya, ozone therapy, Doc. Ano nangyari? From October, Doc, down to December, all my cancer level are normal. So, really? Anong ginawa? Yun lang, Doc. Tapos, meron akong air sufflation, meron akong rectal. Basta yun, Doc, nag-normal lang. God's grace daw, parang it's a miracle na nakapunta ka doon, kung ano man yun. Kasi hindi ko kabisado pa, ganyan. Ang sabi pa kasi sa kanya, meron ba yung drugs sa Manila? Sabi ko, meron. Tapos naikwento ko rin sa kanya na yung may-ari, Doc, doon ako na-inspire sa kanya dahil nagka-breast cancer din siya. Kaya I'm happy, Doc, na hindi ako natuloy sa chemo. Siya, advice ko lang sa iyo dahil oncology naman ako. Basta lahat ng pagkain na bawal, yun lang, sundin mo lang. Tapos may mga med ba daw na
nire-resita dito sa Ozone Med. Kung meron mga vitamins lang siya, Doc, yun lang. So, basta sa akin lang, decision man yun na hindi ka nagpa-chemo, pero talagang amazing na nagkaroon ka ng miracle. Sa tingin niya sa akin, talaga bang nagkasakit ako? To all the people out there who are suffering, try to visit here and also Med Cebu. For me, it's one thing that also Med can also repair our immune system. Great help to us. Nakaka-inspire po, hindi ba? That is the Ozone Med difference. Real people, real healing, and real hope. Kanina, nasimulan na ni Doc Pao ang ating pag-uusapan tungkol sa globalization, how to stay healthy in a modern world. At ngayon, we go even deeper. Part 2 na po ito at dito mas magiging specific. So pakinggan po natin ng mabuti dahil ang impormasyong ito ay para sa inyong kalusugan at sa inyong mga mahal sa buhay. Ibalik po natin si Kuya Juray, kasama niya po si Doc Pao para sa ikalawang bahagi ng ating topic. Kuya Juray and Doc Pao, the floor is yours. And we are back. Pinag-uusapan natin ngayon ang global health. Kanina na we discuss about mga sakit, especially doon sa mga seafarer, sa mga nagtrabaho na hindi normal yung kanilang routine. And ngayon pag-uusapan naman natin, no, istoryaan nato kung unsa man ang mga causes of death, especially no sa mga lifestyle related death. So may makikita kayo ngayon na chart at ito ay ating pag-uusapan. So with me again, Dr. Pao Ngo. Napapansin ko dito sa mga pinag-usapan natin, Doc, may physical, may mental, may occupational health issue. So unahin natin, Doc, bakit tumataas yung cases pala ng heart diseases and hypertension? Tumataas siya because of many factors. Okay. For one, the root cause is inflammation. And inflammation is brought about by many things. Some people would say nga dahil na may high blood talaga yung parents ko or mga ninuno. Pero actually, in lifestyle medicine, ang genes is 20% and our lifestyle is 80%. And genes, Wow, okay. yung genetic natin, Genetic, yung kaliwat. kaliwat, the loaded gun, pero yung lifestyle mismo yung nag-trigger. So therefore, back to your question, bakit tumataas yung heart diseases, yung hypertension? Because of the modern diet. Taking in ultra-processed food that can increase inflammation. It is due to the lack of sleep. For adults, we need a minimum of 7 hours of restful sleep. 7 hours. And of course, kulang ng tubig. Pag dehydrated, especially summertime, it can trigger even more. And syempre, sa mga mental anguish nila, no? Stress. Stress. Sa mga colleagues nila, kung may hindi sila kasundo, or sa worry nila, sa pamilya, kung ano nangyari sa family nila. So, pero malaki yung food that we eat. Okay. So therefore, avoidance also of risky substances because sabi nila, deserve namin to, yung mag-alcohol or mag-sisigarilyo dahil pagod ako. Yes. But actually, these risky substances, even vaping, hindi siya safe. And kung minsan, even though they just smoke for a certain period of time and then they stop, after many years, dumating yung cancer. Meron din tayo, Doc, na pasyente din natin, no? 27 years old, vaping siya, Doc. So parang ang bilis nag-develop. So sa mga nanonood sa atin ngayon, mga kabataan, hindi porket uso at ginagawa ng lahat like vaping and inom-inom dyan, yun na yun. Yun na yung dapat din yun yung gawin. Sinasabi nga ni Doc, no, pabata din ng pabata yung ating mga pasyente ngayon. And na-mention din ni Doc kanina yung tinatawag nating stress, pagpupuyat at burnout, Doc. Gaano ba kalala yung effect pala nito, Doc? Especially this time na yung mga kabataan natin, sila yung nasi-stress, Doc. May mental problem. Dati nga, parang lumaki ako na ang alam ko pag medyo matanda na ulyanin, yun lang yung problema ng utak, no? But ngayon, Doc, mental health ang mga issue ng mga young people. So gaano kalala ang
effect, Doc, ng mental problem or mental health problem? So if a person is depressed, he lost the drive for living, and he would not be doing things that will be beneficial to his health, like waking up, getting enough sunlight. He would not want to be intentional about preparing his food. Kung minsan, pabilisan na or hindi na talaga kumakain, hindi na naliligo, hindi na nag-socialize or connect with other people, like people with dementia and Alzheimer's, ang pagwala ng self-care. So kaya, ang mental health is quite something big. And there are actually studies which point to permeable gut, because the gut, yung lining ng tiyan, tsaka yung intestine natin, when it is inflamed, they would contain cracks. And these cracks will allow microbes, allow partially digested food like gluten, or yung hindi pa na-digest na food, at pumapasok siya sa bloodstream. So this will elicit some response, and this response, one of the trigger is the inflammation, which is the root cause of your high blood, diabetes, cancer, and another is blood-brain barrier breach. Pag na-breach na yung blood-brain barrier, then these people will be prone to anxiety. They will be prone to panic attacks, depression, even behavioral problems sa mga bata, and suicidal. Naging suicidal sila. So, we wonder why kids, mga teenagers or they're in their 20s, they look adjusted, pero yun pala, may tinatago sila na mga hurts na hindi nila ma-process. These are not limited to people that do not know God. Even if you're a Christian, kung minsan, they succumb to this kind of... Yung battle talaga din, Doc, doon nasa mind din natin. And you mentioned kanina, Doc, no, yung communication. Kasi tayo, pinaglayo na tayo ng teknolohiya, di ba? Parang kumakain, kanya-kanyang cellphone. So, na-mention ni Doc kanina na yung communication. And then, I'm reminded na talagang importante na habang nasa kainan, Doc, nag-uusap muna kayo, no? As a family. Dapat connected tayo. We should impose rules that when we are in front of having dinner together, away yung mga cellphones natin. Ganda ng reminder na yun ni Doc, no? So I hope yung mga nakikinig sa atin ngayon, no, reminded kayo pag kumakain, walang cellphone, mag-usap. Doon ang pinakamahalaga, nag-open forum yung family, no? How's your day? Kamustahan? Napaka-importante, Doc. I learned this also sa mga previous episode nila ni Doc Paono na yung tapikan ng isa't isa. Yung sabi, kumusta ka na? Okay ka ba? Kasi minsan, Doc, in a family na sobrang busy natin, di ba, anhin mo naman yung kayamanan, busy na, hindi mo nakilala halos yung mapinagdadaanan ng mga kasamahan mo. And this, yung mention ni Doc, na reminded tayo for mental health na dapat as long as nandyan kayo sa isa't isa physically yung usapan. In fact, bawal na daw magsabi ng, kumusta ka? Ano na sasabihin, Doc? Kasi parang generic na, and then, how are you? Bawal na daw how are you? Kasi sasabihin niya, I'm fine. Pero meron palang underlying, Yes. So, probably you can say, what's the highlight of the day? Wow, ganda. Di ba? Or, what's keeping you busy? Trendy, Kung matagal na kayo hindi nagkita, what's keeping you busy? Maganda din yun. Ano yung bang challenge mo today? Ganda. So, yes, para open-ended question, hindi closed-ended, that can be answered by yes or no. Meron pa kayo dagdag, Doc. Alam mo ba ang latest? Ayun. Pero sa buhay mo, alam mo ba ang latest? Nakakuha ko ng ganito. Ikaw, anong latest sa'yo? Parang parang nasa social media, pero physical ang pag-uusap. Baka naman depressed siya kasi yung latest mo, up na up. Tapos siya wala. So, yun din, Doc. Napaka-importante. Alamin mo rin yung status niya para alam mo yung communication. Nagiging open yung communication na buti ka pa, ako kasi ganito. Diba? Pag sinasabi kong, alam mo ba, nakakuha ko ng ganito, buti ka pa ako ganito. So, doon po na pwedeng pumasok na, ano ka ba? Ito kaya gawin natin. So, di ba yung mas maganda, iba pa rin yung personal mong nakakausap. Nakikita mo yung mata, nakikita mo yung reaction sa binibigay mong advice. So, nakitulong talaga yung physical na communication. So,
I hope na kayo mga nanonood na nakarelate sa mga minention ni Doc, no? Yung mental stress, yung mga fatigue dyan. If you're watching right now, you can comment or you can share your thoughts about this and pag-uusapan natin yan sa mga susunod na episode. So dito naman tayo, Doc, sa topic na health is wealth. Talagang lumaki po lumaki ako na sinasabi ng lola ko, health is wealth. Di ko nga alam kung ano ang wealth. Ang alam ko lang health that time. Pero na-educate na kami kung ano yung wealth. Health is wealth. So, Doc, ganda ng comparison. What is financial wealth versus health wealth? Everybody wants to be wealthy. But wealth is not equated with just financial. Okay. Pero just for information purposes, paano natin makuha yung financial wealth? It can be inherited. It can be won. It can be earned. Whereas yung health wealth, it is earned through daily habits. So, ikaw mismo ang gagawa. Hindi ka maka-inherit ng healthy lifestyle sa parents mo. Diba? Ikaw mismo ang mag-strive. And as for transferability, which I mentioned, it cannot be transferred. Bigay ko sa anak ko. Hindi po. Whereas yung financial wealth, pwede mo ibigay. Pero very important is to teach them also how to take care of themselves. Diba? How to make smart choices in their food and to emphasize to them na importante para to be well-rounded, not just to be engrossed in certain activities. And of course, wealth is important. In the Bible, they mention about money a lot. And the root of evil is not money, but the love of money. And money is important because it can buy comfort, it can buy services. It allows you to use your financial blessings to bless others. However, yung health natin is giving you the capacity to enjoy life. Kasi, maski pa you are so rich, like Steve Jobs, he died of pancreatic cancer, diba? There are still so many people who are so wealthy but their wealth cannot bring back health. So in short, sabihin ko na when you are young, you keep on earning, but when you're old, you are spending those money to regain your health. Habang maaga nga, Dok, dapat binabantayan ng health, no? Kasi ito yung magandang, kumbaga starter eh. Kung maganda talaga yung lifestyle mo, young age, madadala mo yan hanggang pagtanda mo. Kaso matanda na, Dok. Matanda na hihinto sa pag-inom, matanda na hihinto sa pagpupuyat. So hindi na, yung katawan mo may lamat na eh. So talagang masasabi no, health is the multiplier of life. Ang ibig sabihin, kahit gaano kadami yung pera mo, kung poor naman yung health mo, kung zero naman yung health mo, marami kang iniinda, wala pa rin. Mauwi ka pa rin sa zero. So, kasi pag times zero, 1 times 0 equals 0. O yan. So ayan, natutunan nyo yun ha, from Doktora ha, ano to, equation, pero about health. Tamang-tama talaga doon. Ang dami nating nakikita kahit sa social media, kung toxic kayo sa social media, magugulat ka na, ang yaman-yaman nagkasakit, ang yaman-yaman namatay. So, parang hindi talaga yung pera yung basihan sa, kumbaga sa buhay. Of course, si Lord ang giver ng life natin, no? Dapat connected tayo sa Kanya para yung life naman natin, di ba? Sabi naman niya, I have it in abundance, di ba? I give you life and have it in abundance. So, laging nandito na to si Lord. Pero at the end of the day, paano ba inalagaan yung temple na binibigay ni Lord? Kasi yun ang wealth mo eh. So, talagang thank you for this topic, Doc, no, na ako din mismo personally, nare-remind ako na as early as now, habang kaya mo pa, hindi kakayanin ng katawan mo na puro ka na lang trabaho, pero at the end of the day, yung pinagtrabahuan mo, number 1, mapapagastos ka. Number 2, malalayo ka sa pamilya. Pag na-hospital ka, syempre, hindi mo makakasama ang pamilya mo. So, again, let's go back. Kahit gaano kadami yung pera natin, kaya nga nang sabi ni Doc, pag zero pa rin yan, ang total niyan ay zero pa rin. Thank you so much for that, Doc, no? Because financial wealth can be recovered, but health, once it's lost, mahirap balikin. Or even if it's fatal, game over na. Pinag-usapan natin, base natin sa data. Actually, may makikita kayong ngayon, may makikita kayong chart na binigay to ni Doc sa atin, no? Based on this data, leading causes of death mostly lifestyle related, Doc. Tama po, no? So, itong nakikita ko sa ni Doc, no? Causes of death for 15 to 49 years old.
ito sa world to. So, pag-usapan natin to, Doc. Bakit ganito po yung data, Doc? Na marami pong cause ng death is lifestyle related. The term implies lifestyle nila. So young people, because of the modern lifestyle, they want to have everything insigida. Like, Ayan. en Gito, punto. ganito. Ngayon na. Now, I want it now. So therefore, nag-proliferate yung mga Grab food, yung mga Food Panda, tapos kaagad. Meron na silang Instant, food. Doc. Gusto. Instant. For us, before, they need to prepare their own food themselves. That's why meron tinatawag na mga centenarian sa Blue Zone. Yes. They reach up to 90, up to 100. And Dan Whitner, who is the author of this Blue Zone na series, he wanted to see kung ano yung lifestyle ng mga centenarians. Ano ba yung kinakain nila? Ano ba yung lifestyle nila? And usually, they are the people who planted their own food, prepared their own food. Diba? So, kaya from scratch, slow food, hindi fast food. Dapat pala yun yung maging natin, no? Branding, Alam mo, slow food. Uso ngayon sa Negros yung slow food. There is a movement called slow food. Yung mga bone broth or yung mga stew na 8 hours niluluto. Medyo Ganda mabagal pero masarap, sobrang sarap. Ay, pero naman ito, Doc, no? Itong pinag-usapan natin causes of death, no? Na because of this lifestyle. Preventable naman to, Doc, no? Kaya pa naman sanang maagapan. Tama po, Doc, no? Dapat from the early on as tayong mga parents, pero ngayon mga parents, they are mismo millennials eh. So if they are not aware of these lifestyle diseases, yung lifestyle nila, masunod din yung anak nila. Pero if early on, they are already aware, they learn from the mistake of others, they make smart choices sa food nila, get adequate sleep, stay connected, get sunlight, air, water. Yung New Start program natin is very good. So I believe that we need to be intentional about our health rather than just kung ano lang dyan. Be intentional about your health. Kumbaga, choice mo rin kasi naman na maging healthy at choice mo magkasakit. Dapat ikaw mismo may wisdom ka na tama na ba to sa katawan ko o sumasobra na to sa katawan ko. As I always say, small change is better than no change. Ganda nun. O, ayan. Small change, Better than no change. better than no change. Ayun, So for isusulat ko example, yan, Doc. every day nagsa-soft drinks ka. So sabihin mo, sige, twice a week na lang. And then slowly, tanggalin mo na. Gandang tip nun, Doc, ha? So, i-apply ko Pero yan. hindi ako nag-soft drinks. Kasi healthy po to. Si Doc, pagkasama ko po ito, makikita mo talaga mapapakain ka talaga ng mga fresh, gulay, fruits. So, ito yung masarap kasama kasi papapakain ka ng healthy talaga. Very, very good. Sana din yung mga nanonood sa atin na medyo mga kaidaran ninyo, Doc, tigilan na. Sabi, matanda na ako. Yung lagi kasing excuse yan eh. Matanda na ako, pwede ko nang kainin lahat. Papunta din naman ako na, doon. or may maintenance naman ako, or bukas magpa-dialyze naman ako, which are very bad. Yes, yes. Kanina po, napag-usapan, mention ni Doc about gut health, no? Yung leaky gut. So, at ang mga risk factors. Doc, curious ako. Kasi marami din akong nakikita ko na rin sa mga reels yan, Doc. Yung parang, your gut is your new brain. Yung parang ganon na mga advertisements or mga sa reels, no? Laman sa reels. So, curious ako, Doc, ano ba talaga in general, ano yung gut leak na naririnig natin? Mention mo kanina. You know, our gut is our second brain. It talks. It is the one that is connected. Meron tayong heart-gut na axis. Meron din tayong brain-gut axis. So, for example, when we chew our food, we are the one who decide what goes in our mouth, di ba? So, habang nag-chew tayo, we need to chew mindfully. And when we chew our food mindfully, it sends message to the brain. And sabi ni brain, ay, meron akong na-detect na carbohydrates. And from the brain, it sends messages to the pancreas to produce serum amylase for digestion of carbs. Meron protein, protease. Meron fats, lipase. So, nag-usap sila. And then, the intestine and the stomach, nagpapas na yung food, meron na yung mga digestive juices.
Pero kung mabilis ka kumain, hindi ka mindful, nilunok mo lang. Oo. Anong outcome? Impatso. Bakit impatso? Bakit indigestion? Because walang enzymes. Because hindi sila nag-usap. Wala pang time na nag-send ng message, pumasok na. Kaya sumakit yung tiyan. Maya-maya, ulcer na or GERD. Diba? Yun pala yun, Dok. So, kaya we have to be mindful. In Japan, they don't say, "Are you full? Busog ka na ba?" Ang tinatanong, gutom ka pa ba? Because kung hindi ka nagutom, you stop eating. You only eat when you're hungry and you eat 80% full and you eat mindfully. And that is one of the principles that is being observed in Okinawa. And there is an Okinawan centenarian study. Yes, opo, Dok. Kasama Okinawan. sila sa mga Yes, Dok. kasama yun. Mahahaba, yung longevity, no? Tsaka diet talaga din yung maayos. Kasi napapansin ko, Dok, nung punta kami ng Japan, tapos yung may mga Japanese friend ako, sanay sila sa bahay na bento. Yung isang kainan, nandun yung vegetable, nandun yung fruits. Yung hindi tayo kasi, Dok, isang kalderong kanin, nandyan sa table. Yung humba, nandyan sa table. Sila yung maliliit lang siya, Dok, no? Kaya kumakain din sila ng sushi, which is rice, which is carbs. Na nandun na. 3 pieces lang. And siguro, napansin ko rin sa kanila, Dok, ganun yung diet nila, naglalakad sila. Yung alam mo may time na maglakad, tayo kasi, Dok, dahil kahit nandyan lang papunta sa, example, pupunta ka lang ng palengke, nagta-tricycle. Meron din ako man na-observe sa condo namin, nasa second floor lang, mag-elevator pa. So, nagiging epekto tuloy ito, Dok, no? Sa nagiging takbo ng buhay mo na lahat gusto mo rin madaliin. So, thank you for that, Dok. And then, yung gut talaga. Thank you for the wisdom, Dok, na your gut is your second brain. So, ibig sabihin, hindi lang puro alaga sa utak mo, yung itong brain dito, is also yung stomach mo alagaan. In one of your caravans natin, Dok, no, yung tinatanong mo na, paano mo ba pinapakain yung sarili mo? Kasi usually tayo mga Pilipino talaga, Dok, kung fiesta or kung buffet, gusto natin lahat tikman. Na to the point na, yun nga sabi mo sa empatso na nga, hindi pa kayang tunawin ng katawan. So, with this, Dok, meron ka na mention din dati, Dok, no, nung non-modifiable and modifiable factors. Ano po ito, Dok? There are actually risk factors for heart diseases, risk factors for hypertension, no? And as you mentioned, modifiable, pwede pa ma-change. Non-modifiable, hindi na yan ma-change. Non-modifiables like your age. Pag 40 ka na, 40 ka na talaga. 40 ka na talaga. Like me, 60, I embrace my 60, no? And hindi mo na yan ma-change. Pag female ka, yung chromosome mo is talaga XX, hindi maging XY. So, maski pa mag-transgen ka pa, you are still biologically male or female as God intended you to be. If you are ethnically Filipino, maski mag-dye ka pa sa buhok mo, Magpagluta ka pa ng puti-puti. magluta ka ng katuta, you are still a brown Filipino. So, hindi yan ma-change. Pero, ang ma-change is your choices of food. What time you go to sleep. Whether you want to smoke or vape or you say no. Whether you want to connect with people or not. Yun, may choice ka. Whether you want to exercise. You want to drink water. So, these are modifiable. You can change your numbers too. Let's say, for example, ay, tumaas yung blood sugar ko. So, I will do things para bumaba yung blood sugar ko. Or tumaas yung cholesterol level. Pwede yun ma-change mga numbers. Ganda ng sinabi ni Doc. So, ibig sabihin lang nito, may mga bagay na hindi natin kontrolado. Yun yung mga sinasabi ni Doc, no, na kung Pilipino ka, hindi ka naman pwedeng magiging ibang lahi. But mas marami ang mga bagay na pwede nating kontrolin. So, yun yung mga bagay na sana ina-apply natin sa daily lifestyle natin. Kasi, makukontrol mo pa eh. Ang sakit natin, hindi na natin kinokontrol ang lahat. And right now, di ba, we have this ongoing war. It's not the stress who kills you. It is your reaction to stress. So, how do you deal? Pagdaan mo ng Petron, ng Shell, ng Caltex, nakita mo yung presyo, stress ka kaagad. Pero, how do you react to it?
If you say that, Lord, your will be done, help me be able to tide this over. And the peace of God that transcends all understanding will guard your heart in Christ Jesus. Ganun. Kasi sabi niya, do not be anxious about anything. But in everything with thanksgiving in your heart, present your request to God. Amen. Yan sinasabi din niya no, ni Paul. Sinasabi niya, do not trust on your riches. Diba? Do not trust on the wealth na mawawala lang din naman yan kasi sa mahal ng bilihin. But trust in the Lord who will give you everything and the things that you enjoy. Yung bang, hindi naman nakakontrolado yung blessing Lord. Ngayon lang ako be-bless ni Lord. If you have faith, talaga naman magbe-bless si Lord eh. Yun sana yung laging nasa isip ng ating mga kababayan ngayon, Doc, na stress na ang panahon tapos sasabihin pa na nakaka-stress ang buhay. Hindi. If you have God in your life, God will give you wisdom on how to do things. And God will surely bless the works of our hands. Yun dapat yung pagiging Doc, no? Pangkambyo sa stress ngayon, no? True. He will supply All our needs according to His riches in heaven. Hindi riches in the world, di ba? Wala nga yun, na-realize ko, Doc, no? Wala naman palang sinasabi sa Bible na trust in the government to provide you. Wala talaga sa Bible yan. Ang gobyerno daw ang magpo-provide. Ayuda. Wala naman yan eh. Si Lord ang provide. Even doon sa Doc, no, yung mga nasa wilderness yung mga Israelites, di ba? Hindi sila nag-trust. Hindi nga sila kay Moses lahat ng galing, kay Lord lahat ng supplies nila. So, this time na stress tayo, kay Lord tayo tumingin. And dahil yan, kung nasi-stress tayo, Doc, some of our mga kababayan nagiging obese na, Doc. Nasi-stress ako, kakain ako. Lamon ako ng lamon, nasi-stress ako, ibabawiin ko to sa kain. So yun, Doc, pag-uusapan natin pagdating sa weight. Paano ba natin malalaman, Doc, kung healthy pa tayo? Sa timbang to. Siyempre, ang timbang, ang BMI is just one. Di ba ang BMI, the body mass index, your weight divided by your height in meters square. And then, sabihin mo, ay, overweight. Pero yung bodybuilders, malalaki yung muscles nila. Over o na-over talaga yung BMI nila. Pero malaki yung muscles nila. So, BMI is just one. And there are your biomarkers. Uso na ngayon mga bio, like biometrics. Mag-cellphone ka, yung facial recognition. Mata mo na lang. Or mag-clock in ka. Pero yung biometrics, these are your blood sugar, these are your biomarkers for heart, like your troponin, to check your cholesterol. Mga biomarkers yun na pwede ma-check. You want to check your inflammation? There are inflammatory markers like your ESR and your CRP. Yung high sensitivity CRP. And there are many tests that we can do. But of course, because we are in a developing country, for me, pinipili ko lang. Hindi lahat na check mo, no? We just want the basic. Let's check your liver health. Check natin yung SGPT, your kidney function, yung CREA, no? So, limited lang. Medyo nagpapalpitate, tsaka nagtatremors. O sige, check natin yung thyroid. So, may mga biomarkers din tayo. And we do not test them indiscriminately. Sabihin natin, sige, pa-CT scan na lang tayo kasi may radiation din. Diba? Therefore, we need to have, i-correlate din natin. Kailangan ba talaga na test na to? Kaya pala, Dok, no, kayo nag-roll out. Titingnan niyo muna, hindi naman pala ito, dito natin titingnan. So, that is why, clinician, we need to interview the patient, their medical history, and do physical examination. And then, we narrow down, ano ba kailangan na biomarkers, ano ba kailangan ng mga test. Hindi na lang basta-basta na check mo lahat. And then, parang you are looking for a needle in a haystack. Para lang may diagnosis ka, lahat na lang Kalkalin mo. Tapos wala ka pa rin. Pag nag-positive, hindi mo naman alam kung ano kaya to, no? So, therefore, you really need to correlate them clinically. Kaya importante din talaga, Dok, no, yung magpa-check up, magpa-test, pumunta sa doktor. Tama. Takot na kasi, Dok, pag mataba na, takot na magpa-check up sa doktor, baka naman i-judge na ako ng doktor na obese na ako. Or kung hindi pa naman masyadong malala yung sakit ko, hindi ko na kailangan pumunta muna ng doktor. So, importante magpa-check up para malaman. Some of those kasi, doktor-doktora na sa sarili. Tapos, pag may naramdaman, parang ito na kasi ininom ng tito ko, ito na rin inumin ko.
So mali po yun, Dok. Share, Tama. share the prescription. Sabi ko sa mother ko, uy, wag mo share yung prescription mo, para lang yun sa'yo. Oo, ganun po talaga, Dok, no? Yung intended siya for pasyente. Kasi magkakaiba naman talaga kayo ng diagnosis, magkaiba kayo ng mga naramdaman. So hindi pala yun tama yung shared kasi marami akong kakilala talaga din, Dok, na ininom kasi ng nanay ko yan kasi high blood, so ito din iniinom. Well, what is medicine to one is actually poison to another. Okay, sa bilis po ng oras, no? Sa haba ng ating discussion ngayon, I hope na daghan mong nakatunan, and we are talking about this global health or globalization. And na-discuss ni Doc Pao yung mga importante nato nga mahibawan about this. But please, stay tuned kayo sa mga sumusunod pa namo nga episode kasi ato ning punan, atong extension of this topic, no? Ato pa ning expound kasi marami pa tayong pag-usapan. Sa susunod na episode, we will discuss about non-communicable diseases, ano po yung mga genetics at lifestyle diseases. Kining tanan nga atong hisgutan, kauban gihapon ako si Dr. Pao Busa. Next episode, ayaw ninyo si Piata. Daghang kayong salamat sa inyong pag-uban namo. Maayong adlaw kaninyong tanan. Grabe, no? What an episode! Thank you so much po, Doc Pao and Kuya Jure, dahil sinishare niyo po sa amin ang inyong knowledge and your heart with all of us for today's episode. At sa inyo po, sa lahat ng nanonood ngayon, salamat po sa inyong oras at tiwala. Sana po ay nakauwi kayo ngayon na may pag-asa, bagong kalaman, bagong determinasyon na alagaan ang inyong kalusugan. Huwag pong kalimutan i-follow kami sa social media at bisitahin ang pinakamalapit na Ozone Med branch sa inyo dahil ang unang hakbang tungo sa healing ay ang kumilos ngayon. This has been New Start, the Ozone Med Health and Wellness Talk Season 4. I'm Deb at ingatan ninyo ang inyong kalusugan kasi kayo ang pinakamahalagang tao sa buhay ng inyong pamilya. Hanggang sa susunod po na episode, paalam at God bless! Ang topic natin ngayon ay isa sa pinaka-importanting topic na kailangan marinig ng bawat Pilipino. We are talking about colon cancer. Sakit na dahan-dahan pero tiyak na kumukuha ng ating kalidad na buhay. Ayaan mo siya, matanda na yan, alam na yung ginagawa niya. So, dapat tayo as family, yung concern natin, nag-start talaga sa atin sa bahay. Pero hindi pwede nating ituro ito sa iisang factor lang. Ultrasound ako, lalong dumami yung ko, lalo siyang lumaki. Nagpa-consult na ako sa OB, cervical cancer daw. Kaya lang, siyempre, inisip ko ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Diba sabi niya, by His stripes, I am healed. Hindi porket wala kang nararamdaman, Dok, safe ka na. Especially kung family story about about this cancer, no? So, Kailangan natin sa katawan ma-absorb yon. At the same time, yung mga excess or hindi kailangan ng katawan, matanggal agad yon. be educated. Babalik pa rin tayo sa lagi tayong magiging educated tayo. So, dapat talaga yung proper knowledge manggagaling mismo sa doktor. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47.